Hi guys, welcome back again sa aming YouTube channel, okay? So, yan, kakauwi lang namin ni Emma actually. Tapos, pakita ko lang sa inyo yung labas. Ano na oras na ba? 7:10. So, bali guys, 7:10 na ng gabi, no? Pero may araw pa rin. Pero, paunti na ng paunti yan guys. Kasi, malapit na pumasok ang winter, no? So, fall na. Ay, nako. Lamig na naman ang ating mararanasan. Pero anyway guys, no, meron kaming news na alam nyo na i-share sa inyo. Yun nga lang guys, actually hindi siya maganda. Bad news siya eh. Sa mga kagaya namin, no, basta ipapaliwanag namin ni Emma yan kung ano yung mga pagbabago ngayon dito sa Canada, no. So if interested kayo sa topic na to, please keep on watching. So, yun guys, no, babalik tayo sa aming vlog. Ayan, kasama ko na si Emma. So, nakakalungkot itong balita na to guys, no? Ayan, sasabihin na naman ng maraming international students, yung mga nakaka-relate din sa atin na, ano ba yan? Another update na naman, hindi talaga matapos-tapos yung mga changes or updates, lalo na sa immigration policies ng Canada. And yun nga, sabi namin, no, napakahalaga na maging updated ka. Kasi mamaya, biruin mo, affected ka na pala dito. Yun nga. So kanina nga guys, nung nasa office pa kami ni Emma, may sinend siya sa akin. So screenshot lang yun. Oo, tapos parang, syempre nung binasa ko, akala ko damay kami. yan. Pero syempre yun nga, nakalagay naman doon starting November 1. Kaya sabi ko sa kanya, buti na lang hindi tayo affected. Kumbaga, at least nakapagpasa na tayo. So, yun yung mga pahapyaw. So, kung nabasa nyo na yung bagong-bagong update ng IRCC today, September 18, 2024, then that's good. Pero yung iba na hindi pa nakakabasa and hindi pa nga nakarinig ng bagong balita na to, yes, tapusin nyo ang video na to. I know makakatulong to sa pagpaplano nyo kung paano kayo mag-i-stay, magtatrabaho, or ano ba yung mga permits na kakailangan ninyo later on dito sa Canada. So guys, napakaraming aspeto or bagay or points ang na-touch kanina sa announcement ni Immigration Minister Mark Miller. And yan, umpisahan na natin, no, sa dami naman, di ba? So ito, unang-una na sa ating balita and update. Ayan, no. There will be a tighter cap sa mga study permits na aaprubahan ng Canada. So, I think if you will remember, no, last time na nag-announce na maghihigpit sila, magbabawas ng mga inaaprubahang student permit. Pero ngayon, okay, sabi nila, bawasan pa ulit natin. Ayan. So, sa darating na 2025, yan, ang 2024 kasi, 485,000 yung target. So, bawas na yun, ha. Pero, sa darating na 2025, okay, hindi natin ipapareha sa 2024, sabi nila. Bawasan pa natin ng 10%. And that will be 437,000 study permits na lang ang pwedeng i-issue by 2025. And sabi nila, i-stabilize nila yung ganong intake cap, hindi nila dadagdagan, and stay lang until 2026. Yun. Actually guys, yung 437,000, marami pa rin yun. Marami pa rin yun, pero syempre hindi na tulad ng dati na alam nyo yun, yung sobrang daming may approval, ang daming international students, kada intake na dumadating, pero ngayon, limitado na. And because of that change, guys, ito ha, sabi, so this will result in 300,000 fewer study permits being issued to international students over the next few years. So, hindi naman to isang bagsakan na mababawasan na ng 300,000 yung study permits na ini-issue nila. Pero, sa mga succeeding years,
ang target nila mabawasan ng about 300,000. So, malaking bagay na rin yun, guys. Kasi isipin mo kung 300,000 na nabigay yun sa mga prospective international students sana, no? Ang daming dadating na mga, syempre, hindi lang international students, pati kasama ang pamilya or asawa. Ayan, di ba? So, sabi nga ni Immigration Minister Mark Miller, our immigration system must preserve its integrity and be well managed and sustainable. As we look forward, we will do everything it takes to achieve that goal and set newcomers up for success. So, yun nga, iniisip pa rin talaga nila, hindi na na-handle ng maayos yung pagdagsa at pagbuhos ng mga international students. Kaya ito na nga, nagdadatingan na rin po ang mga updates and changes sa makakaapekto sa mga international students. So yan, una pa lang yan, ha? So pangalawang update, eto na. Masters and doctoral students will now require a provincial attestation letter. So, yan, if you can remember dati, ha, ito ay, nakaligtas sila. Kasi dati, yung previous announcement ay hindi sinasama sa bilang yung magti-take ng masters and doctoral. So, parang may ligtas card ka. Hindi sila na-require ng provincial attestation letter. Pero ngayon, okay, sama-sama na kayo, mapa-diploma, certificate, ayan, masters or doctoral, lahat ay i-require na ng provincial attestation letter kapag mag-a-apply kayo ng student visa. Samantalang last year, ganun yung decision nila. Tapos ngayon, sama-sama na kayo. Inunti-unti muna, pahigpit ng pahigpit. Akala ay, syempre, makakaligtas na ang mga nagtitik ng masters or doctoral. Pero ay, sige, isama na nga lang natin. Kasi siguro, ang nangyayari, ito ha, ay opinion ko lang. Ang nangyayari, nag-shift ngayon ang mga tao na mag-take ng masters para, syempre, makakuha agad ng student permit. Tsaka nadala nila yung partner nila, di ba? Oo, yes. So, siguro nakita ang loophole na naman na yon. Okay, sabi, isama nga kayo sa International Student Cup. Kasi mamaya, sobrang dami na pala ng international students na nagtitake ng masters and doctoral. Okay guys, sa pasensya no, may sumingit eh. Ayan. Tuloy natin yung yung usapan. Tuloy na natin yung usapan. So, yun yung unang update. Ngayon, punta na tayo sa napaka-hot aspect and kahit kami ay pwedeng maapektuhan ng ganitong mga updates. Yan, depende na lang kung kailan nila ipapatupad, no? Ito na yung topic about PGWP eligibility. Yan na po. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na parang nalungkot ako kanina nung nabasa ko. Pero nung nabasa ko nga na starting November 1, medyo gumaan yung pakiramdam ko. So, ito na nga ang tanong, no? Mawawala na ba yung PGWP? Ayan, ang dami nang nagpapanik bago pa lumabas itong announcement. Pero ito, i-deliver ko na lang sa inyo kung ano yung nasa announcement, guys. Ayoko rin mag-interpret at baka tayo ay mag-cause pa ng panic, no? Kung ano lang ang in-announce, yun ang ating sasabihin. Yes. Okay? Para well-guided tayo sa announcement and updates ng IRCC. So, unang-unang sinabi and update about this PGWP eligibility. Alam nyo ba? Ayan, ito na yung sinasabi ni Alwin. Starting November 1, kung kayo ay mag-a-apply pa lang ng PGWP, okay? So, ligtas ang mga naka-apply na. So, yung mag-a-apply pa lang by November 1, starting November 1, 2024, okay? Kailangan nyo magpasa ng inyong language score. Language test, pwedeng IELTS, pwedeng CELPIP, yun yung 3.9 namin ni Alwin. And guys, ito ha, hindi lang basta-basta magtitake kayo. Kailangan makapasa kayo sa level or score na nire-require. So, kung university graduate ka, di ba nga, ito, international student ka, and university grad ka, dapat ang score mo ay CLB 7. Pero kung college graduate ka dito sa Canada, ayan, ang CLB score mo ay dapat 5. So, kung mas mababa pa doon or nakakuha ka ng 4, hindi ka
makaka-apply or hindi ka eligible for PGWP by November 1. So, nung nagpasa kami ni Alvin, Kailan ba tayo? nung June, Okay. yan, ay nagpasa kami ng walang ganitong requirement. Kasi nga, hindi pa nire-require. So pasok pa guys, tayo. oo, bagong-bago tong requirement. If nakikita nyo na mag-a-apply kayo on or after November 1, ay dapat mag-ready na rin kayo ng inyong language exam. So, madali lang naman mag-book niyan. Maraming dates available. Ang trinay namin dati ay CELPIP. And yan, maraming areas pwedeng ka sa downtown or other available testing centers nila. And yan, no, additional gastos. Kasi ang pagtitake ng CELPIP ay nasa $300 din, guys. Yun. So, each yun Each person. Pero hindi naman sinabi dito kung pati yung asawa ay kailangan naka-level 7 or level 5. Pero ang sabi lang sa announcement, applicant. So, ibig sabihin mga primary. Yung mga student, yan, kung graduate ka ng university, CLB 7, and kung graduate ka ng college, CLB 5. And with this kind of requirement, ayan no, ang gusto talaga nila ay pagbabain yung number of temporary foreign workers dito sa Canada. And nakikita nila, pwedeng hindi ma-meet ng mga international students ang ganong level. Hindi lahat, guys, ay fluent sa English dito. And sabi, dito ay makakapag-result ito ng 175,000 fewer PGWPs being issued over the next 3 years. Grabe. Yan. Ito ang goal nila, makapagbawas. So, kaya nilagay nila ang ganung requirement. So, biruin mo, 175,000 din ang hindi may issuehan ng PGWP because of this kind of requirement. So, sila yung nagbigay ng ganong figure. So, guys, no, isingit natin sa PGWP. Ang tanong nga ng karamihan, kanina pa, and maraming nagbe-message, mawawala na ba ang PGWP sa mga international students? So, sabi naman sa announcement, hindi mawawala ang PGWP. But take note guys hindi yan mag-a-apply sa lahat. So, sabi, graduates from programs at public colleges will remain eligible for a post-graduation work permit of up to 3 years if they graduate from a field of study linked to occupations in long-term shortage. So, yun guys, no, pinipili na lang talaga yung mga occupations or field of work, yan kung saan may shortage. And dun na lang talaga sila mag-grant later on ng PGWP. But this kind of announcement, wala pang certain date na nililimit. So, yung mga nakapasok ba ngayon affected or yung mga later on. Pero ito, at least kapag alam mo na yung papasukan mong trabaho and yung education na kinuha mo ay naka-inline sa kanilang occupations with long-term shortage, ay yan, umasa ka na magagrantan ka rin later on ng PGWP. So, yun guys, yung ating update regarding PGWP. So, another aspect naman. Ito another aspect, nag-announce din ng limitation for spousal open work permits. Ito yung mga ginagrant na open work permits sa mga asawa ng international students. Okay? So, meron na namang restriction and update na mangyayari. Huwag na kaya nila magpapasok dito. So, ano ba yung update na yon? So, sabi kasi before, yung mga international students na magtitake ng master's or doctoral programs, pwede nilang isama ang kanilang mga asawa. Yun yung dati. At pwede pa rin sila ma-issue ng spousal open work permit. Pero ngayon, sabi okay, parang loophole pala yon. Dumadami ang nagtitake ng masters and in a very short span of time. Kasi may mga masters guys na 8 months lang okay na or tapos na. So, sabi ngayon, lilimitahan na lang ang spousal open work permit if ang pagtitake mo ng masters or yung program na yon ay at least 16 months in duration. So, wala na yung mabilisang masters, okay? Hindi na pwede yung less than 16 months in duration. And take note guys, no, part of the announcement ito sinabi. So,
later this year. So, hindi pa naman napapatupad ngayon. Sabi pa lang, later this year, ililimit na rin daw ang work permit eligibility to spouses of foreign workers in management or professional occupations or in sectors with labor shortages. So that will be under Canada's work permit programs, either temporary foreign work permit program and yan, international mobility program. Ayan. So yan guys, naghihigpit na rin pati sa mga asawa-asawa, hindi lang sa mga international students. Yan. One way para mabawasan ang temporary foreign worker dito. Kaya kayo guys, no, pag-isip-isip kayong mabuti kung tutuloy niyo ba yung pag-aaral dito kasi talagang pahirap na ng pahirap talaga guys. Kami na nga lang guys, nandito na namumblema pa rin kasi hindi namin alam kung ano baka sa sunod na buwan, ano na naman yung news na mangyayari, ano na naman yung mga changes na mangyayari. Yes, so, kasi mahirap. Wala kang shield dito. As long as temporary resident ka, pwede ka ma-issuehan ng bagong policy. And I guess, sa mga kwento ng mga nakakakilala natin, sabi, nauulit-ulit lang din daw yan. Dati nangyari na din daw yan. Yung iba pa nga, nagpa-uwi. Yan ang libo-libong mga temporary foreign workers. Yan in a short span of time. Kaya pwede rin mangyari yan during this period. Pwede ulit maulit yan. Pero siguro dahil nga malapit na ang eleksyon. Yan, oo. Yung mga policies talaga ay nagbabago para syempre umayon sa mga botante. So yun guys, no, yung mga additional announcements kanina. And sabi dito, bakit ba talaga pinaiigting ang paglilimita and pagbabawas ng temporary foreign workers dito sa Canada? Ang very reason talaga dito is because of Canada's unemployment rate. Yan, sobrang pataas ng pataas. Ibig sabihin, dumadami ang tao dito sa Canada na walang trabaho. So, sabi nga nila, bakit ka pa kukuha ng tao outside Canada kung yung mismo mga tao sa Canada ay wala ng mga trabaho? Wala makuha ng trabaho. Yeah, so, kaya ang dami na nilang aspect sa immigration na nililimitahan. So, sabi dito sa Employment and Social Development Canada, ESDC, the overall unemployment rate ay tumaas palalo from 6.4% to 6.6%. Okay, overall unemployment rate na yan sa Canada. So, in August 2024, there were 1.5 million unemployed people, an increase of 60,000. So, after a month, nadagdagan na naman ng 60,000 na mga tao ang walang trabaho. So, that's an increase of 4.3% from the previous month. Yeah. Yes. Malaki yun kung nasa 4 point something. Yeah, so kaya nga 'di ba? So maraming umaaray na tao na dito sa Canada. Kaya sabi nila tama na muna or pause na muna ang pagdagsa ng mga temporary foreign workers para mabigyan pansin din naman sila at magkapagtrabaho dito sa Canada. So sabi nga nila, kukuha lang daw or magdadagdag ng temporary foreign workers dito sa Canada kung nakikita na nila talaga kailangan wala nang makuhang tao or walang may gusto magtrabaho na nandito na sa Canada, whether permanent residents or Canadian citizens. So yun guys, no, ayan ang ating update for today based on the announcement that was made today, September 18, 2024. Yan, bagong-bagong news yan guys, no? Kaya yun nga, pag-isipan nyo mabuti guys. Yun nga, sinabi rin namin sa inyo kanina na kung may plano kayo pumunta rito, pag-isipan nyo mabuti kasi sobrang dami talaga ng pagbabago dito sa Canada. Yan, and sa mga nandito na rin sa Canada, no, just keep yourselves updated kasi anytime pwedeng magbago ang takbo ng ating yung mga karera or yung mga plans dito sa Canada dahil nga every time talaga gusto nilang pababain yung number of temporary residents dito. Yeah, kaya kailangan guys, more research din at saka kailangan talaga marami kayong plan A, plan B, plan C hanggang kung Z man yan, dapat
pagplanuhan yung mabuti. Yan, and also pinapaalalahanan nga natin, no, para hindi na rin tayo masama sa maraming hateful comments kasi sinasabi nila mga feeling entitled ang international students. Alam ko naman and alam nyo na wala namang guarantee sa atin ang Canada that we will be granted permanent residence dito or even citizenship. So, nasa sa atin na lang yan kung may makita tayong pathway or may mag-open na pathway along the way. So, yun lang, paalala lang din sa atin. Yan, kasama kami that we have to obey the rules kung ano man yung ibigay nila or ipataw na policy sa atin. So, para din mas maging healthy yung environment kasi nire-recognize nila naman talaga ng Canada na 99% daw ng economic growth ng Canada ay nakadepende sa immigration. And later on din daw, magiging 100% yun. 100% dependent sila sa immigration. So, they don't have to hate talaga yung mga international students kasi malaking bagay and malaking pera ang nakokontribute sa ekonomiya ng Canada. Sipin nyo na lang guys, ang tuition fee, sa mga hindi pa nakakalam, no, ang tuition fee guys ng student dito is times 3 ng normal na tuition fee ng tao dito. So, kumikita ang mga schools based on that one kasi triple ang tuition fee ng mga international students. And aside from that, syempre, kung dito talaga mag-aaral ang mga international students, hindi remote kasi yung ibang courses kasi pwedeng access via remote kahit nasa Pinas ka. Kung dito mag-aaral ang mga international students, isama mo pa yung asawa at mga anak, nakaka-contribute din sila sa ekonomiya kasi gumagasto sila sa cost of living, renta, tax, bills and utilities, yung mga phone bills, yan. So, lahat, ang dami nilang ginagastos din. So, yun guys, ang tingin talaga natin dito ay gusto rin syempre bigyan ng opportunity yung ibang tao, lalo na yung mga permanent residents dito and Canadian citizens na makapagtrabaho dahil nga tumataas na yung unemployment rate sa Canada. So, hopefully, mag-stabilize naman yan in the coming months kasi nga humigpit naman yung policy. So, I hope magkaroon din yan ng positive effect or result sa employment rate dito sa Canada. Yes. So, yun guys. Again, more research guys. Talagang importante yan. Yes. So, whatever is naman na sinabi natin dito or dineliver, yan, ma-access nyo yan sa website ng IRCC. And yan, just do your own research and wag masyado ding magpanic sa mga nababasang news ng walang basis. Yung mga nagde-deliver ng news na gusto lang mag-create ng panic or fear. So, ingat po tayo doon. Ang mahalaga talaga, we have to equip ourselves with the knowledge and with all the updates coming from IRCC. Okay. So yun guys, I hope na nakatulong tong video na to. If sa tingin nyo guys nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng mga latest video namin ni Emma. Alright, we'll see you again on the next one. Peace.